Hello guys! Good morning sa inyong lahat dyan! So maraming salamat guys sa mga bago dito sa aming Facebook page. Lubos po ako nagpapasalamat sa mga bago naming follower at sa mga darating pa. Ayan, welcome sa aming Facebook page ng aking mga anak. So today guys, another stories again ang i-share ko sa inyo ang experience ko dito bilang isang part-timer na iba't iba ang pinapasukan kong trabaho. Ironing, cleaning, babysitting, nanny, lilinis ng garahe, cabinet, rep, lahat yan pinapasukan ko po dito para lang kumita ako ng pera para... So magkwentuhan tayo guys habang nagluluto ako ng breakfast. Share sa inyo. Kwento ko sa inyo guys na experience ko. May dalawa akong naging client na isang beses ko lang silang pinasukan. Una sa inyo guys, yung isang client ko na hanggang 4th floor po yung bahay nila. Sobrang laki talaga, grabe. Sobrang laki. Yung salas nila, alam mo yung parang isang office ba na building na malaki. Basta malaki siya sobra. Yung salas pa lang nila sa baba, yung ground floor, 2nd floor. Tapos yung mga room nila guys, sobrang lalaki. Yung dressing room pa nga, parang isang room na eh. Itong bahay namin, parang kwarto lang nila. Itong inuupahan naming apartment. Isang kwarto lang sa kanila ng mga anak niya. So, sabihin ko sa inyo kung anong lahi nung client ko na napag-part-time ko. Isang expat yon at isa siyang Spanish. Yan, Spanish siya. So, okay naman siyang kausap nung habang naglilinis ako, nag-explain ako. Nasabi ko, Pilipina ako at sabi ko, nakaintindi kami kahit pa paano ng konting Spanish. Sabi ko, because we are colonized before na mga Spaniard ba? Diba? Spanish people. Tapos siya, alam daw niya yon. Tapos, yun guys, sobrang mabait naman siya. Kaya lang guys, sobrang selan niya. Maselan siya guys sa paglilinis. Tapos, natapos na ako guys sa first floor, sa ground floor. Natapos ko siyang linisan. Sobrang tagal ko doon, grabe. Kasi kailangan pulido yung linis mo. At ang inaano ko pa, sobrang hirap gamitin ng vacuum. Ewan ko lang kung try na kayong gumamit ng vacuum na parang, nandun na yung tubig. Tapos parang, parang pinaplansya yung sahig. Nandun na yung cleaning mo. Parang 3-in-1 na cleaning, tanggal ng dust. And also, nandun na rin yung minamap niya yung sahig ng vacuum. Kaya napakahirap guys gamitin. Kasi first time kong makagamit ng ganung vacuum. Sobrang tagal ko guys sa salas nila. Ang problema guys, meron silang alagang pusa na napakadaming pusa nila. Ang bahay nila, ang couch, lahat ng mga pasamano ng divider ng bintana, puro balahibo ng pusa. Yun talaga guys, ang isa sa mahirap kong nalinisan. Tapos ang nangyari guys, natapos ko na siya. Nandun ako sa 2nd floor. Nililinis na ako sa 2nd floor. Tapos sabi sa akin nung client ko, pinuntahan ako sa kwarto niya. Sabi niya sa akin, Rona, sabi niya, I'm not satisfied dun sa cleaning mo sa salas. Pwede bang pakiulit? Sabi ko, what madam? Sabi niya, hindi daw siya satisfied dun sa linis ko sa pagmap at sa pagbabacuum. Kasi daw nandun pa rin para mga bakat-bakat hindi daw maganda. Sabi ko, madam, okay, I will try, but sabi ko, pero baka hindi naabot sa oras kasi nga 5 oras lang yung kontrata ko sa kanila. 5 oras lang kasi meron pa ako nung that time na may second job pa ako kailangan puntahan. Nangyari, sabi ko basta pag umabot sa oras, babalikan ko yan. Ilang kwarto yung lilinisan ko sa taas guys? 3 kwarto pa. Meron pang 3rd floor pero hindi ko nakakayanin yun kasi nakadepende lahat kami sa oras. Kung ano lang yung natapos mo, yun lang yung gagawin mo. Hindi mo kailangan sumobra. Kung sumobra man, kailangan ma-extra pay yun. Kaya lang, at that time, hindi talaga ako pwedeng mag-extra time dahil meron pa akong isang client, may kontrata ako sa isang client na kailangan kong puntahan at ayoko magpa-late. Tapos sinabihan nga niya ako na hindi daw siya satisfied. Sabi ko, itatry kong linisan pero I'm not sure kasi yung oras ay gipit na. Saka sabi ko, madam, alam mo naman na sobrang laki ng bahay mo. Sabi niya, yes, I know. Tapos, guys, alam niyo yung kwarto niya, guys, ang daming pera, guys, sobrang daming pera. Yung cabinet na nasa loob ng TV, nandun lang yung pera, nakahilera, guys. Dollar, euro, pera dito. Sobrang daming pera, guys.
Tapos, nandun yung mga pera, no? Nasa taas yung CCTV, nakatutok dun sa may camera. Siguro, siguro, baka mamaya hindi alam ng iba na CCTV yung, pero CCTV yung nandun. Alam ko sa dami ko na kasing nalinisan, guys, dito na bahay. Mapaliit na camera, mapasikret, hidden camera. Alam ko na kasi nag-check ako sa internet. Tapos yun guys, no, sabi ko yan, grabe pala dito sa bahay. Sa ang sulok ng bahay may CCTV camera. Tapos yun guys, natapos yung 5 oras ko, hanggang 2nd floor lang ako nakatapos, at hindi ko rin natapos yung another room. Hindi na kaya ng oras kasi sobrang laki ng bahay nila guys. Kailangan doon 8 hours kang magtatrabaho. Gusto pa nung pinaglinisan ko na ako daw ay mamalansya pa. Tumanggi ako kasi sabi ko, ma'am, hindi na kakayanin po ng oras kahit bayaran mo pa po ako ng extra kasi may kontrata ko sa ibang bahay na kailangan kong puntahan kasi ayoko mawala ng kliyente. Kasi ganoon ka guys, dapat pag sinabi mong pupunta ka, pero kung hindi ka makapunta, kailangan mag-message ka, mag-call ka na may emergency ka na ganyan, hindi ka makapunta para hindi nag-aantay yung kliyente mo. Yun yung way pa guys para hindi ka mawala ng client dito. Siya guys, binalikan yung client na yun kasi kahit sabihin, alam mo yung okay magpasahod ng isang client, pag sobrang demanding guys, na alam mo namang ginawa mo yung best mo, na alam mong malinis, pero para sa kanya is hindi siya best, hindi siya maganda yung linis, hindi ko na talaga binabalikan guys yung ganun. Ang binabalikan ko talaga guys yung alam mong na-appreciate yung ginagawa mo. Kung meron man na hindi maganda, sasabihin dapat niyan sa'yo next time ayusin na ganyan, pero yung ipapaulit mo na sobrang laki ng bahay mo, ulitin mo ulit. Hindi ko na talaga binabalikan, pero ewan ko lang kung sa inyo guys kung anong gagawin nyo. Yan, pwede nyo i-comment dito kung para mabasa ko rin kung may experience kayong ganito na sobrang selan pero sobrang naman ang dumi ng bahay.